Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nakakahiya nga ang ginawa ni Kuting ng Norte na ito. Malalaman natin na talagang ang mga matitinong mga vlogger na talagang binatikos nga at inilabas nga ang kababalaghan na ginagawa ni Kuting ng Norte ay ipinakulong nga ito. Dito natin mapapansin na talagang ginagamit nga ni Kuting ng Norte ang kanyang pera, ang kanyang salapi, nang sa ganoon ay walang mabubunyak na kanyang mga kabulukan. Matatandaan kasi natin mga kaibigan na kahit kung titingnan natin ang mga bias mainstream media ay hindi nga isinisiwalat ang mga kabulukan na ginagawa ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas. Kaya naman talagang ang matatapang ng mga vlogger ay talagang inalalabas nga ang tunay na baho nga ni Kuting ng Norte. Kaya naman talaga ang agad-agad na ginamit ni Kuting ng Norte ang mga kalespuhan na mga bayaran at dinampot ang mga vlogger. Ngayon nga ay hindi pa rin natatakot ang maraming mga vlogger na isiwalat ang mga katotohanan at mga kababalaghan na ginagawa ni Kuting ng Norte. Ang malaking katanungan dito, susuportahan ba ng ating mga kababayang Pinoy ang mga vlogger na nagsisiwalat ng katotohanan lamang? While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ayan, tinaboy-taboy tayo hanggang sa umabot na tayo sa Robinson's Galleria entrance. And then, nagsiset up po tayo, biglang lumapit yung isang, teka, pag pumilit. Isang pulis, no? At nagpakilala siya. Itong pulis na to actually, kakilala na po natin to kasi lagi po siyang nakabantay doon sa footbridge, no? Parang nag-o-observe po ano yung mga ginagawa natin every week. So every Friday yan nakikita natin. At ang claim nga niya follower daw ko daw po siya, sabi niya gano'n. Okay. So nung nakita ko yung dokumento, nagulat ako kasi BP22 bouncing check. Bouncing check. Opo, gaya ng sinabi ko kanina, 47 years old po ako. Wag na lang 47 years of my life. Sabihin na lang natin na 27 years of my life na lang. Sa loob ng 27 years, ang gamit ko po ay personal check. Hindi po ako, wala pong ka-joint account. Okay. Teka, camera. Ayun. Wala pong ka-joint account. So, hindi ko maintindihan bakit ayon dun sa warrant of arrest, dalawa yung pangalang lumabas, dalawang perasong cheque, at ang warrant of arrest is dated August 2024. Ang unang reaction ko nga bakit ngayon nyo to sinaserve? Bakit hindi nung August? Bakit hindi nung September, October, November, or November? Bakit ngayong December? Yun po. Ang unang sumagi sa utak ko that very moment, unang bulalas ko nga, harassment. Tapos biglang sumagi sa utak ko, hindi kaya dahil nag-post ako ng picture na kasama ko si VP Inday Sara Duterte sa aking personal account, kaya nangyari to. Yun lang yung talaga nakikita kong trigger Teka muna, Nelson, gusto namin malaman, may na-issue ka bang cheque na tumalbog in the first place? For 27 years, wala akong maalalang may tumawag sa aking bangko. Kasi po, ma'am, di ba, pag nag-issue tayo ng cheque, kailangan natin pondohan yan. Pag walang pondo yung account natin at dumating yung due date, puputok yan, tatawag sa atin yung bangko at sasabihan tayo na kailangan pondohan yan within 3 days. At sa 3 araw na yan, meron tayong makukuhang penalty for not honoring the check, di ba? Merong penalty, tapos parang may interest pa ata kung di ako nagkakamali. Pero sa buong buhay ko na gumagamit ako ng cheque, wala pang akong na-encounter na ganong insidente.
At plus the fact na kagaya niyan, na nakwento ko rin sa mga kasamahan natin kanina, na Okay. meron akong car loan. Kaya nyo, ma'am, meron kayong car loan. Ako, meron akong car loan. Oo. Binabayaran ko 2 buwan-buwan. Magandang credit standing ko sa bangko. Meron din akong cash loan. Ba't ako merong cash loan? Kasi po yung anak ko, pinanganak ko na may butas sa puso. No? Oh. At kinakailangan ko rin na manghiram ng pera para maoperahan yung anak ko. Pinabayaran natin yan. Magandang credit standing natin sa mga bangko. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit of all the cases, buti na lang BP22, no? Nagkaroon ako ng kasong BP22. Mhm. Yun po. So, ibig mong sabihin, tika muna, nung pinakitaan ka ng warrant of arrest, tama? Opo. Tapos sinabi sa'yo na tinanong ka ba kung ikaw ba si Nelson? In-identify mo ba yung sarili mo? Ikaw ba yung nakalagay sa warrant of arrest? Tama ba yung mga address na nakalagay doon? Tama po ba? Binerify po nila, binigay ko po yung ID ko, parehas naman yung pangalan, pero yung address na nakasulat sa dokumento, wala po akong maalalang ganong address napuntahan man, nabisita, worse, natirhan o na naging opisina. Okay, so talagang bogus, kumbaga, yung address. At this very moment, talagang yun po ang claim ko dahil wala po talaga akong maalala. Pati Kasi pangalan, hindi ko po maalala. yung co-accused na nakalagay doon sa papel, hindi mo rin kakilala. Bogus po. So, Bogus po. yung sinasabi nila... Kasi baka niya, maalala ko agad yan kung kagaya niyan. Kung kaibigan po natin, di ba? Mabanggit lang, maalala agad natin. Pero kahit anong recall ko, wala akong ganun maalalang ganung pangalan Yeah. Hindi ba bago ka sa Pilipinas, kahit naman dito, bago ka arestuhin, papadalan ka muna ng summon, di ba? Wala ka natanggap sa address mo. Wala po tayong natanggap o hindi tayo nabigyan ng pagkakataon para tumugon sa ating complainant. Kung sino man yung complainant na yan. Okay. So talagang mali yung address, wala kang maalala at never, hindi lang sa walang maalala, never ever ka nag-issue ng cheque na tumalbog to that certain complainant. Which is hindi mo pa alam kasi people of the Philippines versus you and the other person, right? All my life po, ang gamit ko po personal check. Wala po ka-joint account. Hindi joint. Kasi ang sabi nila, ka-joint mo yung co-accused mo, tama? Yun po yung lumalabas sa dokumento. Meron daw isa pang pangalan, tapos 2 cheque, at yun nga po. So nung nakita mo yung Nelson, nung nakita mo yung warrant of arrest, na alam mo mali yung address, wala kang na-issue na bouncing check o nag-bounce check, ano yung natakot ka ba? Naramdam nung that moment na yung mga police bigla ka na lang gustong ipakulong on that Friday? Yung takot hindi po Yung nga initial reaction ko was harassment po. Actually nag-apologize pa ako noon sa hepe kasi nga siguro na naramdaman niya na ang sigaw ko na harassment patungkol sa kanila. Hindi po. Alam naman po natin kung kanino naman natin pinapatungkol yung salitang harassment na yan. No? Ayun nga. And then natawa na lang ako, napatawa na lang ako kasi alam naman natin ang gawin ng administrasyon nito. Kasi ginawa din nila sa akin yan Nelson. Alam mo Opo, naman siguro yan, ginawa nila yan sa akin na nag-fake ng address at after the fact na andito ako sa Amerika, may warrant of arrest ako dyan, hindi lang isa at marami pa. Pero kumusta naman yung trato sa iyo ng mga kapulisan during that day, that Friday? From day one to kanina, they're very professional po. Thank God, they're very professional, they're very courteous, they're very respectful, and they're very kind. Meron ba silang mga nabanggit na mga pangungusap o detalye o whatever na somehow
magti-trigger sa iyong isipan na ito talaga ay political harassment, political retribution na ginagawa ng administrasyon? Wala po silang nabanggit na gano'n. Pero during the course of nung Friday, yun nga po, yung may nakakausap tayong mga pulis na sinasabi na kung ano yung mga tawag ito sa ng loob nila. Kung mga ano yung mga feeling nila parang yung mga grievances nila sa panahon ito, unlike noon, malaki talaga pagkakaiba. Hindi na lang po tayo magbabanggit ng kung sino pangalan niya. O baka madisgrasya din gaya natin. Pero at least good to know na may mga pulis natin, alam naman natin na ginagawa lang nila yung trabaho nila. Wala silang magawa dahil may dokumento na gawa-gawa at masasabi talaga natin this is a fabricated crime against you dahil ikaw ay walang sawa na nagbibigay ng iyong boses dyan sa EDSA. So ano yung sa tingin, ano yung naging epekto? First time mo ba makapasok sa kulungan? Ma'am, pwede pong paulit. Medyo maingay yung background. Sorry po. First time mo bang madampot ng ganitong klase at makulong, di ba? Ano yung pakiramdam sa loob? Ano yung naging impact sa iyo personally? Again, wag na lang po 47 years. 27 years of my life. Ginagawa po natin ang lahat para maging isang huwarang mamamayan, no? Law-abiding citizen. At ang talagang reaction lang talaga natin is frustrations, no? Kasi parang lumalabas, parang they're trying to make an example out of me, no, sa mga kasamahan natin dito sa EDSA, no, na kapag ikaw ay vlogger and then may binitawan kang or hindi ka align sa administrasyong ito, may kalalagyan ka. Yun exactly ang ginagawa sa atin lahat. Nelson, sa pangyayaring ito, ikaw ba ay papatuloy pa rin? Papatuloy pa rin sa iyong pakikibaka, pagbibigay ng sentimiento sa EDSA sa kabila ng harassment, panggigipit sa iyo nitong definitely ng gobyerno ni Marcos Jr.? Opo. Tuloy po ang laban. Good. May mga alam natin diyan mga EDSA Friday group natin. May mga kaibigan ka ba na nagpahatid sa iyo ng concern na sino-sino yung mga nagpakita na tulong sa iyo so far sa ating? Opo. Yeah. Nung nabanggit nga sa akin kanina na habang nasa istasyon tayo, nung napanood po tayo na inaaresto dito sa may EDSA Shrine, may isa pong OFW po na nagpadala agad ng tulong. Inalam kung magkano yung piyansa, pinadala agad. No, maraming salamat po sa inyo, no, sa mga follower ng iba't ibang vlogger na kasama natin dito sa EDSA Shrine. At syempre, yung pamilya natin, no, yung EDSA Friday Group. Ngayon napatunayan natin na through thick and thin, no? Yeah, magkasama tayo. Meron tayong pamilyang maasahan, no? Itong mga vlogger, no, hindi tayo pinabayaan, especially kay Sir JM, no? Kay Sir JM. From day one up until now, nakaalalay, kaagapay, kasama natin sa ating sitwasyon. At talagang gratitude, no? Nagpapasalamat talaga tayo. Taos-pusong nagpapasalamat sa mga kasama at kapamilya natin. So Nelson, alam na mga kababayan, malinaw na yung ginawa kay Nelson ay pananakot, paggigipit at paglabag ng karapatang pantao. At pagtanim ng kaso nga, paggawa-gawa ng kanyang mga peking address, ito ay labag sa batas. Ano na ang next na gagawin mo? Gagawin natin. Dahil hindi ikaw,
Kumbaga, wala ka na isyong check eh. Mali yung address. Actually, pwede mong balikan. Pwede nating balikan yung gumawa ng peking address. Hindi man ako abogado, pero meron kang karapatan bilang Pilipino, bilang mamamayan, na mag-file ng case or whatever man. You know, na pwedeng balikan ito at singilin din yung mga taong nasa likod dito. Ano ang plano, Nelson? First off, kailangan ko po ng abogado. Okay. So, meron naman tayo dyan. Meron naman tayong tutulong sa'yo. Meron yan. Nag-contact tayo. Maraming salamat po kung sa gusto pong tumulong sa atin, sa ating post, sa ating situation. And then we'll just run through the proper course of law. Hindi naman po natin pwedeng i-bypass po yan o sumalungat kung ano po dapat natin gawin. Kasi the fact siyempre, susunod po tayo sa ating abogado. Oo. Kasi yung pagkakulong pa lang sa'yo, alam mo dito sa Amerika, no, pag mistaken identity, fabricated crime, alam ko applicable dito sa Pilipinas. Pwede mo talagang singilin ang gumawa nito. Bayaran ang oras, araw, dyan na detene ka sa kulungan na hindi naman dapat, ang emotional stress at kung ano-ano pa mga danyos ang pwedeng ibato sa kanila, ibalik sa kanila. But definitely, nandito tayo, nandito ko na mag-aalalay dito sa iyo at talagang hindi natin susukuan itong laban na ito. So, ano yung mga natutunan mo habang ikaw by the way, hindi gusto ko munang tanungin, kumusta yung pagkain doon sa loob? Hindi ka ba natakot kumain doon? Baka magurgur ka? Buti na tanong yan. No? Actually, nag-iingat po tayo at maraming salamat doon sa mga nag-PM sa atin, na follower natin na mag-ingat, huwag uminom dyan, huwag kumain dyan. And thank you very much kay kay Princess Maui. Yes. No, mula sa unang araw hanggang sa kanilang agahan, tanghalian, no, kahit na saan man siya naroroon ngayon, patuloy ang kanyang padala ng pagkain. Maraming salamat kay Princess Maui, no, ay talagang isang tunay na kapatid at hindi tayo pinabayaan. No, kahit nasa malayo siya, tuloy pa rin ang tulong. At syempre, itong EFG Patrol number 4 saka si EFG Patrol number 5. Yung mga patrol natin. Opo. Hindi rin po tayo pinabayaan from day one, no? Every day nakaalalay, no? Nandiyan yung support, nandiyan yung alam natin na talagang pamilya po natin, no? Ngayon ko masasabi na tama po ang ating pinaglalaban, tama po ang grupo na ating sinamahan, no? Dahil nandito po tayo, kasama po natin ay pamilya. Alam mo, hindi tayo nilalaglag at hindi tayo pinababayaan. Alam mo, Nelson, sa mga ganitong klaseng pangyayari, no, na like nangyari sa iyo, dapat nga yung Commission on Human Rights nakaano sa iyo 'di ba? Nasa likod mo. Kasi illegal na pag-aresto, gawa-gawang kaso. So, asan sila? I mean, ano yung nararamdaman mo now na talagang yung mga institusyon ng ating gobyerno, dito sa pagka-aresto mo na gawa-gawa, ano yung mga realization mo during those 2 days na nasa loob ka? During those 2 days, actually, ang naisip ko talaga is, wow, parang hindi nalalayo yung pattern sa ginawa nila kay agent ng bayan, no? Yes. For the past 12 years, no, kung paano nila pahirapan si Sir JM, ganun talaga, same na same ang how the day, the time, they serve the warrant, gaano kalayo yung opisina, apari hanggang ulo, na natin alam kung saan natin, o kung kailan natin expect, kung kailan ka isa-serve, kailan mo sa-serve, saan ka isa-serve, no? At yun nga, ang naisip ko lang din, no, for the past 3 days, Diyos ko, baka wag naman sana na baka kung sana ako mapadpad, biglang may tutubo na namang kaso. Wag naman sana. Actually, yan yung ginagawa nila sa akin, 4 na kaso, no? And I hope talagang sana matapos na itong ginagawa. I mean, matapos na sila. So,
nakakagalit, alam mo, nakakagalit talaga dahil itong ginagawa sa iyo at for sure ito ay mensahe sa mga vloggers na matakot kayo. Dapat wag na kayo pumunta ng EDSA, tama? Ito yung mensahe na gustong iparating ng gobyerno ko. That's the simplest message na pwede nilang iparating. Yung ganyong ginawan ako ng halimbawa, maingay, kahit walang follower, pinatulan nila. And tuloy, from 1.4 thousand na subscriber, naging 2.8 na sa YouTube. Pakisubscribe nyo nga pala si Channel 167 sa YouTube and Facebook, si Nelson. So, JM, andyan. Oh. So, anong masasabi nyo? Ayan, JM, anong masasabi nyo yung dalawa ni Nelson, ni Channel 167? May kalayaan pa bang magpahayag dito sa administrasyon ni Bangag? Hello. JM. Hello. Yan, hello. Mahina. Sabi ko, may kalayaan pa ba? Magandang hapon, ano? At ako, yung aking... I know. Ito, at nakarang tayo kumanda. At maraming salamat din sa iyo. Oo, alam mo naman, since na nabalitaan ko na dinampot si Nelson ay nagmensahe na tayo at hindi natin iiwanan yan. Ang tanong ko kanina sa inyong dalawa dahil sa pangyayari, may kalayaan pa ba ang Pilipino para magpahayag dahil gumagawa na lang ng kaso sila, nagpa-fabricate ng crime, JM? Yung alam mo, sa totoo lang, talagang kung titignan mo, talagang nakaka-alarma yung ginagawa ngayon itong Administrasyong Marcos. Pero, hindi dapat tayo manghina, at hindi dapat tayo matakot. Mas lalo tayong manindigan. Kaya nga, ito rin yung pinararating natin sa mga katulad nating vloggers na hindi ito yung magiging dahilan para tayo ay mabusalan. Diba? Wala talagang itong mga ito, alam nila na hindi tayo tumatanggap ng pera at hindi natin tatanggapin ang pera nila. Kaya ang ginagawa nila, pinag-aaresto nila tayo sa bisa ng mga ipinagtatatanim nilang mga kaso. Kaya nga itong nangyari na ito, talagang mas lalo lang na nag-iinit, nang gigigil yung ating mga vloggers, particular yung mga DDS vloggers, talagang hindi nila mapipigil yung mga yan. Oo, sabihin na natin na itong mga ito, talagang para itong mga putakte na talagang umaantabay sa mga kaganapan dito sa Pilipinas, lalo na doon sa mga ginagawang pangbubudol, pangbubuli, panghaharas, di ba? Panggigipit na ginagawa nito sa pamilya Duterte at ganun din sa mga katulad nating maliliit sa lipunan. Yun po. So, sa tingin mo, JM, makakamit pa ba natin ang tunay na hustisya sa bansang ito, sa bansang Pilipinas? Dahil tinatarget na, actually, ikaw ang unang biktima eh. Bago pa kami, ikaw na yung unang kinakasuhan din. Panahon pa ng mga Dilawan. Na siyang Dilawan at Pulahan ngayon ay nag-partner na sila, naging bangagan na sila. So, makakamit pa ba natin ang hustisya? Isa yung... Makakamit natin, dahil iisa naman yung pattern nila eh. Ang kinakailangan lang dito, patuloy tayong magkaisa, patuloy tayong manindigan. Kaya yung panawagan mo, dapat talagang consistent tayo. Dahil unang-una, ito yung talagang nagsimula ng pagtindig dito sa administrasyong bangag na ito, kay Bongbong Marcos at kay Lisa Marcos. Kaya kapag ikaw ay makitaan namin ng panghihina, ay talagang manghihina rin. Wag ka mag-alala. Marami tayong power. Kailangan laging may kape o tsaa. JM, gusto ko lang malaman ng taong bayan na since day one ng pagkadampot kay Nelson, illegal na pagkadampot na babalikan natin yung mga yan sa tulong ng ating mga ng abogadong tutulong sa atin.
Ikaw na, JM, ang nag-asikaso. Ikaw, nag-usap tayo, nagda-drive ka on the way. Saan ka ba unang pumunta? Sa presinto? Ano bang ginawa mo nung time na si Nelson ay tinatransport sa presinto? Ang unang ginawa ko is yung yung verification at validation kung talagang pulis yung kumuha sa kanya at kung talagang meron siyang warrant of arrest. At siniguro natin na talagang ipinasok siya doon sa tanggapan ng Quezon City Police District, particular doon sa Station 12. Kasi mahirap ayaw naman din na mahirap naman na basta tayo magbintang, gusto natin makakita ng pruweba. Kasi mahirap na, baka mamaya, alam mo naman yung bangag, baka mamaya, na lang sa tambakan ng basura yan, itapon sa bukid o itapon sa ilog yan. Yes. Kaya, kinuha nyo ng buhay yan, kinakailangan makita ko ng mga mata ko na buhay yan. At makuha kong muli, maiuwi ko sa pamilya niya na buhay at humihinga yan. Diba? Kinuha nyo ng buhay, ibalik nyo sa amin ng buhay. Ganon din yung binitawan ng third floor. Natatandaan ko yun, Nung ako ay dinala sa sa selda, sa Senado. Kaya talaga ididokumento talaga nila at sinigurado nila hinatid namin ng buhay yan. Kaya kukunin din namin ng buhay yan. Yes. Ganon din, Kaya nga ang sabi ko nga, kung yung ginawa ninyong tulong ni Atty. Badong, ikaw, Maharlika, si Atty. Vic Rodriguez, ni Yusek Pam at ni Yusek Marlon, ganun din ang igaganti natin sa mga kasama natin. True. Na tulong. JM, ganun. Bilang ikaw, police, kasi sabi ni Nelson kanina, mali yung address. Then, wala siyang matandaan na siya ay nag-issue ng cheque or bouncing check. At yung date na yon in 2021 or 2022, maraming mga Pilipinong magkapangalan. Ako may kapangalan ako. Okay? Pwede mo bang itanggi yun na pag binigyan ka ng warrant of arrest, hinuhuli kita, ikaw, Maharlika, hinuhuli kita sa kasong pagsabi mo na si Marcos Jr. ay bangag. Kunwari lang. Di ba? Sasabihin ko, ay hindi ako yan. Hindi ko address yan. Kapangalan ko. Pero hindi ko address yan. At wala akong natandaan na ako ay nag-issue ng bouncing check. Pwede mo ba yan? Sabihin na hindi ako yan? Pwede naman po. Pwede mo itanggi. Kaya lang, ang isasagot sa iyo ng pulis, sa presinto ka na magpaliwanag. Labo muna bago linaw. Yun naman ang usual na isinasagot ng pulis na kapag ikaw ay gusto mong mag-argumento sa isang mandamiento de arresto. Ang trabaho ng pulis is i-implement yung court order. Ngayon, kung meron ka mang question o argumento o anuman, sa korte mo idulog. Sasabihin ko nga, hindi nga ako yan eh. Bakit nyo ako aresto? Hindi ba pwedeng kumuha muna ako ng abogado bago nyo ako aresto? Kasi hindi ako ang taong yan. Hindi ko yan address. Never ako tumira dyan at never ako nag-issue ng bouncing check. Bakit nyo didistorbohin ang buhay ko? Bakit nyo ako bibigyan ng ganito? Di ba? Opo. Pero sa kaso po niya, meron pong warrant of arrest at tinanong siya kung siya si Nelson Guzmanos at nagkaroon sila